Diba? Parang to the point na alam ko, parang kaya ko na magbenta, kaya lang hindi ko pa siya na-experience. Alam niyo yun? Ang hirap pala. So, yung point na, yung time na yun, nagtatrabaho ko sa sales, sa travel company. Talagang, ang benta ko lang siguro sa isang araw, 2, 3, kapilitan ka. Ano ba yung message? Ba't ko nanda yun? Sala. In evangelization, you cannot sell something you don't love. Sabihin nyo nga, you cannot sell something you don't love. Something na hindi mo gusto, something na hindi mo na-experience. Kasi yung travel, hindi ko rin masyadong gusto yun eh. Pero kung gusto ko yun, like pagkain, nalata naman, di ba? Pwede ka sa pagkain, o kaya sa mga libro, gano'n. Kung something na gusto ko yun, convincing, di ba? Ikaw, Tita, ang pangalan mo? MK? Anong pangalan mo? A? Tipid A saka A. Ano yung something na gusto mong ipagyabang? Or, hindi, ano na lang, something na, movie na lang, na napanood mo lately. Lately. Meron ba? Pero yung hindi pwede censored kasi tayo. Ano yung movie na Dating ko sa Hana? Yun? Sino nakapanood doon? Wow, amen. Ako 2 beses kasi napanood. Nung una mag-isa ako sa market, nung pangalawa nasa Palawan kami. Tama ng grupo. Pero maganda, after mo mapanood, anong ginawa mo? Wow! Salamat kay Wes. Sinisip ko, ikaw, Jeff, pagkatapos mo mapanood yun, dating ko sa Hana, anong ginawa mo? Wow! Nakabe. Ikaw, ano ginawa mo after? Mapanood yun? Sinuwento, dinamdam mo, sinungkot, may hugot. Maganda yun, di ba? Ganun din, kung naranasan natin yung pagmamahal, yung saya dito sa community, sana ganun din, yung hindi natin siya kayang itago sa mga sarili natin. Gusto natin siyang ibenta, gusto natin siyang ibahagi sa ating kapwa. Again, you cannot sell something you don't love. And in marketing, facts will sell, but stories will sell. Sabi nga, yung mga information, pagbawat may talk. Yung mga talk ganyan, yung mga information na binabahagi sa atin, sabihin natin yung katotohanan. Pero yung talagang isisi mo sa puso, hindi makakalimutan, lalo sa mga speaker o sa mga nagpapag. Yung nag-share ng buhay niya. So, today, tonight, I will just share to you my life. Pero una, ano ba talaga itong evangelization? Yun nga, di ba? Evangelization is selling or ima-market natin si God sa mga tao. Pero bakit? Natanong niyo na ba yun, bakit? Bakit? Rayan, bakit? Bakit ba natin ito ginagawa, itong evangelization? Mas makayaan na natin sila. Especially sa mga hindi naman sa kulang yung information na hawak nila. Pero limit na nila yung alam nila na nakakayaan nila. Amen, sambagsak. Tama si Rayan. Kasi kung tayo, lalo pang natin nakilala si God, kailangan rin natin ibahagi yun, pakilala si God sa ibang tao. 2 main reasons kung bakit natin ito ginagawa. Number 1, we love God. Mahal natin ang Diyos. And if we love God, we obey His commandments. Lalong-lalo na yung Great Commission, yung binasa natin scripture kanina na, go forth to all the ends of the earth and baptize them. Ipalaganap mo yung mabuting balita. So kung bahan mo talaga ang Diyos, hindi ba yung mga utos niya, and ibabahagi mo siya. Pangalawa, to live our purpose. Sino na dito yung alam yung dahilan kung bakit sila nabubuhay? Sabi ng lolo kong si John Maxwell, there are 2 great days in a person's life. First day that he is born. Second, the day he discover why. Una, yung araw na pinanganak ka. Pangalawa, greatest day, nalaman mo kung bakit. And tonight, ito ni God na ibahagi sa atin that the main purpose why we are here, kung bakit tayo nandito, para ipakilala si God, ibahagi, maranasan yung pagmamahal niya at ibahagi yung pagmamahal niya
sa bawat tao. Makisabi nga sa katabi mo, wag mong, sige, hanap ka ng partner. Pakiyugyug kasi natutulog na eh. Wag mong ipagdamot, yan, sige, mahina sabi mo, wag mo, pakibatukan ng malakas, wag mo ipagdamot, yan, ipasa mo si Cristo. Sino din ay nakapaglaro na ng basketball, o nakakita ng mga naglalaro ng basketball, ako naglalaro niya. Diba? Kapag ikaw, buwakaw ka, yun yung term eh, buwakaw ka, ikaw lang, hindi mo mapasa yung bola. Buhaya, diba? Pero in this community, hindi ganon. Kung tinanggap mo si God, si Cristo sa buhay mo, ipasa mo si Cristo. May nga sa katabi, ipasa mo si Cristo. Ano ba yung benefit ng pag-evangelize kapag naipasa mo yung pagmamahal na nananasan mo sa Panginoon? Benefit, syempre, yun. You will live a life to the full. Yung buhay na, alam mo yun, kahit na pagod tayo, after nito, kahit pagod ka na, pero pag sitting mo sa bahay, masaya ka pa rin, di ba? Kahit walang pera, di ba? Kahit walang pera, pero nakatun ka nag-gathering, nakapag-serve ka, CLP, sa border store, kung saan service man yan. So, masaya, fulfilled. Kasi ganun talaga kinreate ni God, yung katawan natin, yung soul natin. We are created to serve and love the Lord. So, ano pa? Sa akin, simula na nag-serve ako, nag-start ako 2008 sa SST. Hindi man ako nagdaan sa YFC, pero kasi 18 years old yata ako nag-start ako sa SST. So, medyo bata, dapat nag-YFC pa ako. Pero nung nag-start ako, naalala ko, nahirap lang kami. Kala mo yaman na kayo eh. Hirap lang kami. Naalala ko, hindi ako makapag-college noon. Makapag-college. Talagang walang pera. Pero nung nag-SSC na ako, yun na, dahan-dahan inayos si God. Yung family ko sirade. Yung sarili ko broken din, emo. Yung tipong talaga nakabla, haba ng buho. Ganun. Talagang, kapag nag-serve ka kay God, inaayos niya yung buhay mo. Ayusin niya lahat ng aspeto ng buhay mo. Pangatlo, bago tayo mag-close, kasi mamaya ikukwento last 2 stories ng talk na to. Ikukwento ko sa inyo, and I hope sana makarelate kayo. Pero, paano ba tayo mag-evangelize? Or, how to evangelize and attract more people in the CLP? Kailan CLP nyo? Kailan? TV. To be announced. Gulat ka na lang, boy! Sabi na natin, kailan, mamaya, is ka, gano'n ba, gano'n? April yata, or March, diba? Sa amin kasi, April, kasi ipapatapusin muna namin yung Holy Week. Pero yun, usually March talaga dapat pag Metro Manila. So, paano ba tayo? Gusto niyo ba yun? Yung hindi lang 3, 4 yung akin ng CLP, yung nakaka-experience yung 20, 30, mas marami. Gusto niyo ba yun? Amen ba yun? Pinag-pray ba natin yun? Amen. Kahit wala tayong mga budget, di ba? 30 yung naranasan nyo na ba yun? Yung ang dami yung participants, tapos 2 lang yung nag-play. Naranasan nyo na yun? Ay, di ba? Isa lang yung nag-play. Wow. Wala. So, alam nyo, kung gusto nyo mag-attract ng mas maraming participants, maraming tips. Una, ito yung mga practical lang. Social media. May gathering kayo, sports, CLP, or fellowship. Mag-picture-picture kayo, yung masaya. Kunwari masaya tayo, gano'n. I-post nyo sa Facebook, tapos lagyan nyo palagi ng hashtag SFC. Ang saya ng SFC or anything. Sa amin, ganun ginagawa namin. Nagawa natin pag may gathering kami, may household kami, picture, kunwari masaya, tapos i-ano namin sa wall namin. Maraming makakita na, wow, di ba? Ito pala mga ginagawa sa SHC, tumatambay, kain lang ng kain. Pansin nyo ba yun? Yung mga post ng mga brothers and sisters natin, puro kainan, kung hindi sa McDo, sa Jollibee or sa Lagawande. Pero, di ba? We can use the social media
pwede tayo dong mag-post ng inspiration, pwede tayo mag-post ng mga pictures, anything. Pwede rin text message. Sino dito yung mahilig mag-GF? Wala. Si Whisper lang, kasi ibang sector. Mag-GM ka ng greeting. Ano pa? Posters, flyers, tarpaulin, concert, magpaliga kayo. Ano pa? Medical mission, love forum, maraming practical way. Pero ito yung pinaka-the best na way of evangelization. Noong 2013, sino dito yung, nasaan kayo noong February 14 ng 2013? Casey, nasaan ka? Natatine? Bro, nasaan ka noong February 14, 2013? Nasa madilim na lugar. Saan? Nasa province. Saan province mo? Bohol. Ano niya sa Bohol? Wow. Sino makakatanda? Ikaw, please. Natanda ng February 2013 na sa bahay. Kasal mo ba kayo noon? Noong mga panahon na yun? Hindi. Wala. Pero isipin nyo, nasan kayo? Ako, noong 2013, February, nasa Cagayan de Oro ako. Conference din yun. Noong panahon na yun, nalala ko tuloy yung niligawan ko dati. Noong panahon na yun. Talagang, noong panahon na yun, pag maglilipat siya ng bahay, andun ako, bibili ng ganito sa mall, andun din ako, pag kailangan ng susundo, andun din ako. Kaya alam nyo, mga panahon na yun, mga panahon na ginagawa ko ng kabutihan yung sister na yun, madali lang siyang ma-evangelize na, uy, atin ka ng mga titik natin. SSC din yun, pero yun nga, hindi masyadong active. So, madali mo lang siyang i-evangelize, bahagi yung word ni God, kasi tayo ng peace, gano'n. Madali mo lang siyang ma-evangelize, kasi nga, na-experience na mismo sa akin yung pagmamahal ni God. Pero, binabalaan ko lang yung mga brothers. Pag yung gagayahin yung ginawa ko na, tawag doon is missionary dating. Wag natin gagawin yun. Kapag meron kang gustong tulungan o ipalapit sa activity, sa community, tanggalin mo yung personal intention. Tanggalin mo. Ako kasi, naligawan lang ako. Joke lang. Dahil panahon na yun, i-set aside natin. Kung meron kang gustong ilapit sa community, sa community, tanggalin mo yung personal intention. Don't do missionary dating. Kasi in the end, masasaktan ka lang. Pangalawa, hugot. At pag-hugot. Nalala ko yung classmate ko nung college, para sa mga hindi ba nakakalala sa akin, nag-aral po ako na, wala nyo, education. Pero hindi po ako teacher ngayon. Iba yung trabaho ko. So, education, tapos nung nag-aaral pa ako sa Valenzuela, naalala ko, nung panahon na yon, ako yung palaging, nagkapaserok ng mga, naalala nyo yun, yung mag-notes ka, tapos pag-exam na, doon ka pala magkapaserok. Natry nyo ba yun? Yung hindi ka nagsusulat, pero dahil may masipag na nagsusulat sa inyo, nagkapaserok sa yun. So, ganun yung trabaho, yung service ko dati nung college ako, nagkapaserok ko lahat, kapal, tapos minsan nag-aabono pa ako, o kaya minsan kapag may teacher kasi ako, so pag meron kaming parang lesson, papagain ako, tapos ayun nga, pag nabibigay ng prize. Pero that way, naramdaman ng mga classmates ko na may Diyos, naramdaman nila yung pagmamahal. And alam nyo, siguro mga 20 plus lang kami, pero halos kalahati ng classmates ko na na-invite ko sa TLC. Palakpakan niya si God. Ano ba yung message? Bakit ko binahagi yung sa inyo? Second big message. Kanina, evangelization is telling. Pangalawa, the best form or the best way of evangelization is loving action. Sabihin nyo nga, the best way of evangelization is loving action. We make disciples by making or building genuine friendship. Kung gusto niyo talaga na marami kayong ma-invite, hindi lang yung word of mouth or flyers or ngayon pa lang, tumingin na kayo sa paligid niyo. Sino ba yung malayo kay God? Sino ba yung mga pwedeng ma-invite sa PLC? Kaibiganin niyo.
Huwag niyo muna invite, bro, sumali ka ng SSC, sis, sumali ka ng PSB namin, invite kita. Hindi, huwag muna. Or sa isang linggo, try niyo araw-arawin, or dalasan niyo yung paggawa ng kabutihan sa kanila. Either, libre mo, kainin mo, pag may problema siya, pakinggan mo lang. Yung hindi ka magsasalita ng kahit ano tungkol kay God, pero mararamdaman ng mga tao na may concern ka sa kanila, na mahal mo sila. Yung pagmamahal. Sabi nga ni St. Francis, preach the word of God and use words if necessary. Sabi nga, action speaks louder than words. Kung gusto mo talaga na maraming ma-invite sa TLP ngayon pa lang, anong ginagawa natin? Tinatrato ba natin ng maayos yung mga kaibigan natin, yung mga kilala natin, kapitbahay natin, katrabaho natin, di ba? Love them. And in the end, kapag naramdaman na talaga nila yung pagmamahal, sila na mismo yung magtatanong, ano ba yung inaatinan mo? Bakit paggabi, pag mga 8 p.m., nawawala ka, tapos, diba, ano oras ka na umuwi ng bahay niya? Ano ba yan? Ano ba yan? Sila na mismo yung magtatanong. Lastly, naalala ko, sino dito yung naaalala pa nila yung kabataan nila since like 6 years old? That's the man. Wow. Wow. Sis, anong ginagawa mo nung 6 years old ka? Naglalaro? Wow! Ikaw bro, anong ginagawa mo nung 6 years old ka? Lalaro ng family computer nung araw. Wow, may family. Yaman, may family computer. Dati na yung, kami ano lang, brick game lang. O, yung yung cellphone yung, ano yan yung 3210, active ka na pag may stick ka, o kaya yung, Space Impact ba yun? Active ka na nun. Ano nung, may bata, may nalala ko, may isang bata na lumaki dito sa Maynila, pero in the end, napatapon sila sa probinsya. Yung bata na yun, lumaki sa probinsya. And then, yung bata na yun, hindi niya kasama yung family niya. Meron ba dito yung hindi niya nakasama yung parents nila? So, yung bata na yun, hindi niya nakasama yung parents na. Pero nung lumipas sila ulit dito sa Maynila, ayun, nakasama niya yung mga parents niya. Magulo pala, magulo. Lagi nag-aaway yung parents niya. Yung parents ng batang yun, hindi nagsisimba, hindi kilala si dad. Wala talaga. So talaga ang gulo. Tapos, doon niya nalaman na masungit pala yung tatay niya, laging inaaway yung nanay niya, sobrang radyo pala yun, pag umaga. So parang gano'n. Yung batang to, lumaki siya na napariwara. So, dati, mataas yung mga grades niya nung nag-aaral pa siya sa elementary. Pero nung lumipat sila sa Maynila, ayun, nasira yung buhay niya. Natuto siyang mag-addict. Hindi siya nakapag-drugs kasi wala silang pera. Pero lahat ng mga vicious, sugal, bilyar, name it, nagawa niya na. To the point na talagang parang patapon na rin yung buhay niya. At itong bata na to, dahil wala nga siyang sinikilalang galit na galit sa tatay niya, isa lang yung pangarap niya. Gusto niya, yumaman siya, ng pagkayaman-yaman. Nung sa ganoon, magkano niya na mapatay yung tatay niya. Sigat, di ba? Yung bata na yon, gusto niya lang yumaman, magpakayaman, dahil sinanggalit yung tatay niya. Yumaman para magplano, para mag-hire ng mga hired killers. Yung parang nakikita sa telenovela, lang napatay yung tatay niya. Yung gusto niya pag nagkatrabaho siya, lumayas sa bahay nila para magpakalayo-layo, magpakasaya-saya. Pero alam nyo, yung bata na to, magaling lang si God. Kasi si God, tinatawag yung bawat isa sa atin, hindi sa mga panahon na karapat-dapat tayo. Amen ba yun? Amen. Kayo, isipin niyo yung unang araw na in-invite kayo sa TLP or inakay kayo sa simbahan, sa pressure, kung ano man yan, para mapalapit kay God. At tingnan nyo, napakabait nyo. Hindi, di ba? Pero itong bata na to, naramdaman niyo yung pagmamahal ng Diyos, yung mga panahon na sobrang dapang-dapa na siya, sobrang unworthy siya. Ginawag siya ng Panginoon, may nag-invite sa kanya sa simbahan for the first time in his life. Nakapasok ulit siya ng simbahan, na nalaman niya na wala palang bayad ng simbahan, abulay lang pala yun. Then later on, may nag-invite sa kanya sa PNP,
sa Friendster lang. Nalala niyo ba yun, Friendster? Ganun lang. And later on, after 7 years, yung batang to, ayun, nakaka-attend na siya ng mga conference, ng mga teaching, nakakapag-selfie na siya, and binago ni God yung buhay niya. Brothers and sisters, kung yung buhay ko, nabago ng community na to, yung buhay nyo nabago ng community nito, right? Tama ba na ipagdamot natin yung biyaya ng bagong buhay? Dati yung buhay ko, walang kwenta. Naalala ko, yung sharing sa Palawan ng isang drug addict na muntik nang mamatay pero nagbagong buhay. Ngayon, etos na. Naalala ko yung sharing, sabi niya, yung buhay pala namin, kahit matapon na, kahit basura na, meron pa palang pag-asa. Ako, yung mga panahon na yun, nakaupo lang ako, sabi ko, oo, yung buhay ko dati, gulon, dilim. Matapon na, wala nang pag-asa. Pero dahil kay God, meron pa palang magandang plano si God. With that, before we end it, pwede ko bang invite kayo tumayo? And yung music name. Ayan.